Mga kabiyahe, ito yung kanyang engine. Ito yung pinaka-starter natin. Ayan. Talagang organized na organized, malinis. Kaya naman, litaw na litaw yung kanyang forma. Ihanay ninyo sa mga isang pantra motorcycle, talaga namang hindi siya madedihado pagdating sa forma. Ito po ay hindi rin madedihado sa kanyang hatak o sa performance dahil ito po ay 150cc. Talaga namang itong isa na ito ay may ibubuga rin. Good morning mga kabiyahe. Andito tayo sa Mitsukoshi, dito sa Molino 3, Bacoor, Cavite. Magre-review muli tayo ng isang pantra motorcycle at ito po ay gawa ni Euro Motors. Tara mga kabiyahe, tingnan natin. Tara, let's go. Ayan mga kabiyahe, ito nga po si Daan Hari 150 ng Euro Motors at nandito nga po tayo sa Mitsukoshi, Molino 3, Bacoor, Cavite. Ang kulay nito mga kabiyahe ay glossy black. Ayan, at may decal siya ditong Euro Motors sa kanyang tangke at kung mapapansin niyo mga kabiyaya, ibang-iba yung kanyang tangke dahil mayroon pa siyang pa-curve dito. Hindi siya plain mga kabiyahe. Kakaiba talaga ang ma-experience niyo sa tangke niya pa lang. So ibang-iba sa mga pantra motorcycle. Kaya naman nasipatan natin ang unit na ito at atin ngang i-expose sa inyo. So isa-isahin natin kung anong meron si Daan Hari 150 ng Euro Motors. So yun mga kabiyahe, gawa ng ito nga po ay isang pantra motorcycle kaya naman ini-expect natin na ganito ang kanyang appearance. Ayan. Kung titingnan nyo mabuti, kuhang-kuha niya yung dito ng Honda. Pero may sarili naman siyang signature. Yun nga, sinabi ko kanina, yun sa tangke pa lang, ibang-iba na. Karamihan ng pantra motorcycle mga kabiyahe, sa tangke, plain lang po siya. Pero itong isa na ito ay kakaiba. At unahin na natin dito sa kanyang cowling. Ayan. Meron siya ditong visor. Plastic po yan. Naka-smoke po siya. Meron tayo ditong bolt. Pag tinanggal po natin yan, itong bolt na ito, 6. Pwede po natin itong palitan kung prepared ninyo lagyan ng stainless. Ayan, pwede po siya. Pagdating naman dito sa baba, ito po ay plastic. Hindi po siya metal. Ito yung appearance ng kanyang headlight na naka-bulb type. At ito naman yung kanyang turn signal. Ayan. Dalawang kulay siya mga kabiyahe. Merong orange dito sa dulo, dito naman white. Pero pag nag-blink yan, orange lahat yan. Ito ang appearance ng kanyang telescopic port. Ayan, meron pa siyang rubber boots. Ayan, goods na goods dahil hindi madudumihan yung kanyang inner tube. Ayan, talagang may depensa siya sa alikabok at tubig ulan. At ito naman yung outer tube niya. Malaki rin at naka-silver o gray. Ayan. Pagdating naman sa kanyang fender, ito, metal ito mga kabiyahe at glossy black na may pagka-glitters look siya. Ayan, may mga pakintab-kintab yan. At ito yung kanyang gulong na may sukat na 2.75 by 17. Ayan, ayan yung sa unahan niya. At ito ay naka-spoke. At ito naman yung kanyang rim. Ayan. Ang sukat niya mga kabiyahe ay 17. So 17 inches yan mga kabiyahe yung rim niya. At makapal din yung ginamit na spoke dito. Ayan oh. Talagang naka-prepare siya o nakahanda para pag kinabitan natin ng sidecar, hindi na kailangan pang palitan ng spoke dahil mataba na po yung ginamit sa kanya. So okay na okay dyan si Daan Hari ng Euro Motors. Ito naman mga kabiyahe yung kanyang braking system dito sa unahan. Naka-drum brake tayo dito at ito yung kanyang mga cable. Hindi naman siya tinipid. Okay na okay lang din. Mga kabiyahe, ito yung kanyang engine. Unang tingin ko pa lang dito mga kabiyahe kay Daan Hari, talagang nakaka-amaze dahil ang linis ng pagkakagawa niya. Imagine niyo mga kabiyahe, isang pantra motorcycle pero naka-organize yung kanyang mga wire. Itong isa na ito yung pinaka-starter natin. Ayan. Talagang organized na organized, malinis. Nakaka-amaze siya. At dito, yung kanyang cylinder head, kulay silver. Dito, sa kanyang pinaka-engine, kinumbinasyonan niya ng black. Litaw na litaw yung kanyang forma. Kaya kung titingnan ninyo, o ihanay ninyo sa mga isang pantra motorcycle, talaga namang hindi siya madedihado pagdating sa forma. At sa tingin ko, ito po ay hindi rin madedihado sa kanyang hatak o sa performance dahil ito po ay 150cc.
talaga namang itong isa na ito ay may ibubuga rin. Ito mga kabiyahe, yung kanyang gas tank, ayan, sinabi ko nga kanina na hindi ito malulugi pagdating sa pormahan dahil sa gas tank pa lang may mga pag-groove na siya. Ayan o, ito yung kanyang decals. Ayan yung makikitang decals dito kay Euromotor. Dito sa baba, meron tayo ditong unit name niya na Daan Hari 150. At dito naman sa kanyang baba, ayan, malinis na malinis. Makikita nyo naman, meron tayo ditong chain guard para sa kanyang kadena para hindi siya nababasa or nababagsakan ng mga buhangin o putik dahil yan po ang nagiging sanhi ng pagkasira ng ating mga kadena. At the same time, pati rin yung ating sprocket sa likuran at doon sa makina o sa unahan, yun talaga ang sumisira, yung mga dumi na mga nakukuha natin sa pagra-ride natin. So goods na goods dahil meron siya nito. Ito naman yung kanyang shifter na naka-chrome at malinis din ang pagkakagawa. Yung footrest ng rider at yung mahabang side stand ng ating unit. At yung kanyang center stand, ayan, okay din. Makapal din ang ginamit na materyales. So dito, ito yung tapakan na ating pillion. Ayan. Dito siya naka-attach o naka-dikit sa mismong swing arm ng ating unit. Ito naman yung ating shock absorber dito sa likuran. So, dahil ito nga mga kabiyahe isang pantra motorcycle, ito po ay dinodoble. Kung sakaling gagamitin natin ng tricycle, lalagyan natin yan dito ng isa pa. Ayan, itong bolt na ito at saka ito, abang yan para doon sa isa pang shock absorber. So, magiging 4 yan mga kabiyahe. At ito naman yung appearance ng kanyang kadena na makapal. Dahil ito nga ay isang pantra motorcycle, hindi ito pwede lagyan ng medyo manipis. Kaya naman, linagyan nila ng makapal para handa po siya sa kargahan. Pagdating naman dito mga kabiyahe sa kanyang rear sprocket, ito po ay ginamitan ng 38 teeth. Ayan. So naka high speed ito mga kabiyahe. Pag ito linagyan ng sidecar, magpapalit po tayo ng rear sprocket ng pang low speed naman. Dahil hindi po nito kakayanin ang sidecar dahil pang high speed po siya. Naman ang ating hulihang gulong. Ang sukat nito mga kabiyahe ay 3.00 by 17. Ayan. Kagaya rin sa unahan, ito ay may malalaki o makakapal na spoke at ang rim nito ay metal na naka-chrome. At ito po ay naka-tube type dahil ito nga po ay pantra motorcycle. Dito naman sa taas, mayroon tayo dito, ayan, may sinususian dito. At pag yan in-open natin, pakanan, magbubukas po ito. Ang purpose nito mga kabiyahe, kung meron tayong isasabit dyan, bubuksan natin dito, tapos isabit natin dyan, tapos ilak uli natin. So, naka-secured na siya. At dito, sa taas, nakikita natin ang ating grab bar dito na nagsisilbi na rin mga kabiyahe na bracket. So, itong bracket na ito ay pwede na natin gamitin sa ating mga top box. Ayan, at napakatibay niyan mga kabiyahe. Makapal yung materyales na ginamit. At dito, sa kanyang sides kabilaan, meron siyang nakalawit dito para depensa naman dito sa ating turn signal. Dahil pag ito ay nasagi ng ating pillion, pwede po siyang maputol o malaglag dahil matigas po siya, hindi siya nagbabounce. Kaya naman linagyan itong divider na ito. So goods na goods dahil meron depensa itong ating signal light. Dito sa baba, ayan, ito yung fender natin. Metal din ito mga kabiyahe at naka-glossy black din yan na ang kulay niyan sa unahan pares din nito. May glitters look yan mga kabiyahe. At ito naman ang appearance dito sa taillight natin na bulb type ang ginamit. At itong butas na ito yung kinakabitan ng license plate. Ayan. At pag ginamit natin itong unit na ito, iilaw yan. At dito naman may clear lens tayo dito na nagsisilbing ilaw na rin ng ating license plate. Ito yung preno natin dito mga kabiyahe sa likuran. Naka-drum brake din tayo dito dahil ito nga po ay isang pantra motorcycle. Goods na goods din naman ito dahil ang ginagamit natin ngayon na motor ay pantra motorcycle din.
kahit naka-service siya mga kabiyahe, malakas ang preno. Kahit hindi nyo ipa-convert sa disc brake, ito po ay malakas. Nasa pag-aayos lang natin ng gamit. Ang technique lang mga kabiyahe sa isang drum brake, i-maintain nyo lang ng 2 months or 3 months, linis na naman tayo ng drum brake natin, and then isalpak uli natin. Talaga naman makapit, hindi kamukha ng pinapabayaan natin yung ating drum brake, talagang dumudulas. Ito yung kanyang exhaust. Sad to say lang na wala po siyang heat guard, pero meron tayong na-picture o meron tayong na-review na isang ibang brand na may naglagay na. Pero sa ngayon, si Euromotor, hindi niya pa nalagyan yung kanyang unit. So ingat na lang tayo dito mga kabiyahe, dahil ito nga po ay pag ginamit natin ng medyo matagal-tagal, umiinit po siya. So huwag tayong didikit dito sa ating tambucho. So ito na mga kabiyahe, yung pwesto ng ating makina dito sa kanang bahagi naman. So yung doon sa kaliwa, ang kitang-kita doon yung kanyang electric starter. So andun yun sa kabila. So dito, ang nakikita naman dito yung ating mga spark plug, yung ating carburetor, ayan. So ayan nga po, ito yung kanyang engine na napakalinis, ayan, na combination ng black. At pagdating naman dito mga kabiyahe, ayan, goods na goods dahil meron tayo ditong indicator na yung langis niya nakikita natin kung malinis pa ba or kailangan na magpa-change oil. Pero ang tama naman yan mga kabiyahe, 500 sa una and then 1,000. Tapos pagka tatlong beses ng 1,000, every 3,000 na, 3 months na tayo magpapa-change oil. Yun po yung tama sa ating engine. Pero ito po, may indicator po siya, goods na goods, dahil kitang-kita natin ang laman niya. So ito naman yung kanyang foot brake, makapal din yung ginamit na materyales at glossy black din ang kulay niya. Ito naman yung kanyang kick starter, ayan. Dahil ito nga po ay isang pantra motorcycle, natural na po yan na may ganito. Kaya yung itong butas na ito yung pinapasukan ng bolt para sa ating mga sidecar. At ito naman yung susi, pag sinusiyan natin itong mga kabiyahe, malalak na yung ating manibela. So pag iniwan natin ito, pwede natin itong ilak para hindi magalaw. Ito naman mga kabiyahe, ang appearance ng kanyang upuan, hindi siya masyadong mahaba. Kasya lang dito ang dalawa. At ang kanyang upholstery dito ay makinis. Ayan, makinis siya mga kabiyahe. Naka-plastic, medyo malabo lang sa camera. Pero sasabihin ko na lang kung anong nararamdaman ko dito sa leader na ito. Ito po ay naka-partition, meron pa siyang pa-belt dito. Ayan. Ito yung sa rider at ito naman yung ating pillion. At ito yung appearance ng kanyang instrument panel. Meron po tayo dito ang instrument panel na naka-analog. At ang details na makikita natin dito, yung kanyang mga turn signal, ayan, may neutral, high and low beam. Ayan, may gear indicator din mga kabiyahe. Meron tayo ditong RPM, meron tayo ditong kilometer, ayan. Ito yung RPM. Ito naman yung speed at yung kilometer, ayan. Yan po yung mga details na makikita natin sa ating instrument panel. At ito naman po yung kanyang ignition switch dito sa baba. Ayan. Plastic yung kanyang cap. Ayan. So malinis na malinis po yung kanyang instrument panel na nakukuberan ng kanyang cowling na naka-smoke po yan at fiberglass ang ginamit. So pagdating dito sa kanyang manibela, ito yung handle bar niya na kulay itim din. So all in all mga kabiyahe, talagang black ito kaya naman napaka-brusko ng isa na ito. So dito tayo sa kanan, ito yung handbrake niya sa unahan. Smooth. Napaka-smooth. At ito naman yung kanyang throttle, smooth din. At ito naman yung on and off ng ating headlight. At yung hazard, kapag mayroon siyang logo hazard dito, pag dito nakatapat yan mga kabiyahe, mag-hazard siya. And then, pag linagyan natin dito sa tuldok na kulay puti, naka-off po siya. At ito naman yung kanyang electric starter. Dito sa kaliwa, ito naman yung ating clutch na napakalambot, smooth na smooth. Hindi ka mangangalay kahit maghapon mong gamitin.
ang isa na ito. At itong switch na ito para naman sa ating high and low beam ng ating headlight. At ito naman yung switch ng ating mga turn signal at yung ating busina. At mga kabiyahe, ito naman yung kanyang presyo. Sa isang 150cc mga kabiyahe, ang presyo niya lang ay 50,900 pesos. Sa cash po yan mga kabiyahe. Ayan, napakamura po ng unit na ito. Ayan, hindi mo na kailangan lumabas pa ng 90,000 or 100,000 para lang makabili ng isang Pantra motorcycle na pwedeng gamitin sa pang negosyo, pang service o pang all around. Ito po ay pang all around din. Dahil ang isang Pantra motorcycle mga kabiyahe, may tuturing natin na isang all around motorcycle dahil ito lang po ang may naka built-in na lagayan ng sidecar. Maliban po sa mga ibang motor, wala po. Kahit anong motor, maliban po sa mga kagaya nito. So, napakamura po ng presyo na 50,900 pesos. At kung kukunin naman natin mga kabiyahe ng installment, magda-down lang tayo dito ng 4,800 pesos. Ayan. At nagbibigay sila ng hanggang 3 taon. Nag-uumpisa po sila sa 12 months, 18 months, 24 months, 30 months, at saka 36 months mga kabiyahe. So, yung 12 months nila, kung kukunin natin ng installment, mag-monthly lang tayo dito mga kabiyahe ng 5,477 pesos. At yung 18 months naman mga kabiyahe, medyo mababa na, 3,998 pesos lamang po yung monthly natin. At sa 2 taon, mas mababa na, 3,258 pesos na lang ang ating monthly dito sa 24 months. Ayan. At sa 30 months mga kabiyahe, 2,000 na lang, 815. Ayan, napakababa ng monthly dito sa unit na ito. At talaga namang ay ibubuga rin ito dahil 150cc ang unit na ito. At ito na nga po sa kanyang 3 taon, napakababa na, 2,519 pesos mga kabiyahe. Ayan. At ito naman po yung kanilang mga perks and freebies. Meron po silang Makoto helmet, basic tools, 1-year warranty, 3 years LTO registration at PPL insurance. Ayan, napakarami po ng kanilang freebies sa unit na ito. So, yun po yung presyo ng unit na ito. At bago po tayo magtapos, ako po muna ay magpapasalamat sa inyo na nanonood ng ating mga video. Maraming salamat po at lalo na po sa mga sumusuporta sa ating munting channel. God bless at shout out po sa buong staff ng shop na ito. Ayan, maraming salamat po. Hanggang sa mali, kita-kits. Behind the prank. God bless.